Isa na naman pong kalokohan 'to mga minamahal kong mga kababayan, no? Kasi alam nyo po, no, eto, alam ko na kilala nyo po itong si dating governor, no, na si Manong Chavit, na kung saan hinihimok niya, no, nananawagan sa taong bayan na samahan po siya, no, sa kanyang gustong mangyari, no, na kung saan sabi niya, we will schedule a one-time big-time rally. Nakikiusap ako sa lahat ng mga religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, sa graft and corruption. It should be ASAP and we will march to Malacanang. So, eto, no, na kung saan nananawagan sa taong bayan, no, nasamahan siya sa kanyang kagustuhan, no, na kung saan gustong patalsikin, gustong ipatanggal si Pangulong Bongbong Marcos, no. So, alam naman natin itong si Manong Chavit na nagagalit ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay ang tinatanong ng marami, bakit ganon? Bakit nagagalit na siya kay Pangulong Bongbong Marcos? So alam nyo po ba, no, na nabalitaan nyo po ba na itong si Manong Chavit ay ayon sa aking nalaman, gusto magkaposisyon sa gobyerno. So hindi niya nakuha yung gusto niya, hindi pinagbigyan ni PBBM yung kanyang kahilingan, kaya nagagalit sa kay PBBM. At bukod pa ron, nagtatawag siya ng mga kakampi para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, marami ba ang naniniwala sa kanya? Kamakailan lamang mga minamahal kong mga kababayan, na kung saan, no, nung November ba yun, no, yung nakaraang ginawa nilang rally, na kung saan itong si Manong Chavit ay pumunta para ipakita ang kanyang suporta sa ginagawang rally kontra sa Pangulo. So anong nangyari? Kung nakita nyo po yun, nagsisigawan po yung mga nagrally doon nung makita nila itong si Manong Chavit. Anong nangyari? No, parang gusto nilang saktan si Manong Chavit. Buti ka mo, may mga nakaalalay, may mga nakapaligid na bodyguard itong si Manong Chavit. Kung wala lang, malamang masasaktan nila. So, ngayon gusto mong tawagin ang mamamayang Pilipino para suportahan, para sabihin at gawin ang kagustuhan mo na one-time big-time rally para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos? Meron pa bang mga naniniwala sa'yo? Sabihin na natin na meron. Hindi nawawala ang mga naniniwala. Pero napapalitan. Hindi na tiwala na libre. Tiwala ng bilog. Kaya alam niyo po, lagi po natin tandaan. Kasi sinasabi nila, no, dapat patalsikin si PBBM dahil wala naman daw nagagawa. Hindi nyo lang yun nakikita, or sadyang ayaw nyo lang makita dahil hindi nyo nakukuha yung mga gusto nyo sa Pangulo. Kaya sinisiraan nyo. Ganun lang yun eh. So eto, masaklap to eh. Nagtatawag ng kakampi
Pero ang tanong, may mga naniniwala pa ba? Wala na. So meron pang isa, pakita ko sa inyo. So ito pa, no, isang breaking news din po ito, no? Para malaman nyo rin, para marinig nyo, no? I-play natin. Breaking news! Grabe naman to, Davao City! In-expose kayo ni Congressman Terry Ridon ang mga ghost projects at kalokohan sa Davao City. 2021, 2023, mga sinabing complete na daw pero incomplete at di mahanap. May mga mali pa daw yatang geotagging. Davao City to Matina River, malapit kay tatay. Ito pa matindi. Tropa pala ni Tatay Digong yung isang kontraktor. At may mga konektado na naman sa Diskaya. Huling-huli na talaga ang mga Duterte. Tao nila ang Diskaya. Sila ang nagsimula ng flood control kaguluhan. Davao City mismo may problema. Pati 51 billion ipulong sa flood control. Kulong na yan. Mga korakot, unahin natin ang mga Duterte. Busit sa bayan. Yun lang po. Ingat always. So yun, no, lagi sinasabi ng mga naninira, grabe na daw yung admin ngayon dahil garapalan na yung pangungurakot, no? Garapalan na yung mga ginagawang hindi maganda. So eto, no, diyan pa lang ano na, 'di ba? Kasi etong mga nagsasabi na corrupt ang admin ngayon, no, magnanakaw ang presidente ngayon. Puro salita lang, walang patunay, walang matibay na basihan, walang matibay na ebidensyang inilalabas, kundi yung ipinapakita nila AI, no? Eto, 'di ba? Na kung saan hinahanap yung proyekto mismo Davao pa. Hinahanap yung proyekto, hindi makita. Pero sinabi, tapos na raw, no? So paano ba 'yan? Eto, matibay talagang ebidensya po ito. Yan, ganyan dapat. Hindi yung mga gawa-gawa lang. No? Lagi nyo sinasabi, lagi nyo binabato ang Pangulo. Lintik na yan. Wala naman kayo na ipapakita nga matibay na ebidensya, kundi punan salita. Diba? O yan, nakita nyo yan. So, meron talagang ebidensya. Yan ang mas kapani-paniwala. No? Dahil kitang-kita na sinabi, okay na, tapos na yung proyekto, pero nung tinignan, hinanap, wala pala, no? Yung mga ibang proyekto, ayun, nakatingga, hindi natapos. No? Yan ang matibay na ebidensya, hindi yung puro salita lang, puro ngaw-ngaw lang, puro sigaw-sigaw lang, walang matibay na basihan, walang matibay na ebidensya, kundi ngaw-ngaw lang, no? Laway lang ang puhunan. So, ayan. Katulad po ng hinuli na siya, yung ba yung dating general, no? Na sigaw ng sigaw na ang admin daw ngayon ay hindi na maganda dahil adik, bangag. Pero alam naman niya sa sarili niya na itong si PBBM ay hindi naman totoo yung sinisigaw niya, no? Kasi wala naman siyang matibay na ipinapakita, ebidensya, wala. Dahil ang basihan lang nila yung pagmumuka ni PBBM. Alam naman po natin lahat, itong si PBBM ay nag-iisa lang ang kanyang kidney at hindi ibinawal po ng mga doktor, no, na ang isang tao ay nag-iisang kidney ay hindi po pwede mag-take ng kahit na anong mga ipinagbabawal na gamot. So, isang fake news yung mga ginagawa niya. Kasi marami po ang nagagalit dahil inuli daw yung taong ipinaglalaban ang karapatan ng bansang ito
sa katiwalian ni PBBM. Sa tingin nyo po ba uhuliin ng isang tao na wala rin ng mga matibay na kadahilanan, no? Siyempre, uhuliin yun dahil lumabag din po siya sa batas. Tapos magagalit yung iba dahil hinuli daw. No, ito na wala namang ginawa kundi ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino, no, ipagtanggol, no, itong bansang ito sa katiwalian na ginagawa ngayon ni PBBM. Sa tingin niyo po ba uhuli ng isang tao na wala mang ginawa kundi lumabag din siya sa batas, kaya tama lang na huliin at panagutin. Makakita ka ba ng isang tao, no, na bilang isang dating opisyal pa, tapos magsisigaw, no, tapos sasabihin adik, no, magnanakaw, kung ano-anong sinasabi sa Pangulo na wala namang matibay na basihan, di ba? Dapat pag sumigaw ka, meron kang dalang matibay na ebidensya para yung taong bayan lahat mapapaniwala mo.